Amen. So, happy birthday sa mga nagbe-birthday. Hallelujah. So, for yun po ang Panginoon, at tunay nga na sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay laging kumikilos. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ako man din ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nga po ay talagang napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Dahil nga po ay nung the other week po kasi ako ay ang tawag doon. Sabi kasi doon kasi sa munisipyo ay magpa-check up daw kami. Praise God. Wala namang kabalak-balak. Pero lang sabi ko, sayang din. Diba? Yung sayang kasi libre. Libre lahat. So, ang ginawa ko ay, yun nga po ay sinabi, ganitong gagawin gano'n, at praise God, at napag-ano kasi libre. Sabi ko, sige na, wala namang bayad. Okay, so, yun, ay ako po naman ay nakapagpatingin, pa-examine lahat. Sabi ko, talagang sabi nga, nung makita ko yung resulta, pasado lahat. Praise God. So, purihin po ang Panginoon dahil nga po ay lahat naman ay ECG, DA ko, lahat. Yung Chem 20 pa yung inano sa akin, Chem 20 pa, kaya sabi ko, aba, sa ganang akin, wala akong perang may bayad dito. Pero dahil libre, sige, kaya nga lamang, nalaman mo ngayon na pasado. Praise God. Pasado lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. So, at least kasi makikita mo na saan ka dapat mag-ingat. Anong dapat pwede mong kainin. Kaya nga po ay sa bahay ay talaga namang ay yung aking nurse na nakuha ay sinusukat lagi. Sabi pa ng bunso ko, ano kaya maglagay tayo CCTV din, baka ng daddy madaling araw nandun na sa kusina. Sabi ko, hindi naman. So, purihin po ang Panginoon dahil nga po ay yun, talagang mayaman ng Diyos. Talagang binigay ng Panginoon. Sabi nga, ano ka pala, hasindero. No? Nag-ano ka ng factory ka ng asukal. Praise God. So, purihin po ang Panginoon dahil nga po sabi nga, hindi ko naman naramdaman, may naramdaman ako. So, ng mga ganon. So balit ay hindi naman talagang ganon. Kasi nag-drive ako ng motor, kung saan ako napunta, ay nandun naman, ginabanyak ang Panginoon. Ay sabi ng doktor kasi, hindi ka ba nahihilo? Hindi ka ba sabi ko, hindi naman. Minsan lang ay naramdaman ang ganon. So purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos, kaya nga sabi, para alam natin kung ano yung ipag-pray. No? Alam natin, kaya nga hindi naman po masama na magpa-check up kayo. Yun po ang ano natin. Para malaman natin ano yung ipag-pray natin sa Lord. Di ba ba? Dahil nga po, siyempre, abusado tayo sa kain. Di ba? Abusado tayo kung ano-ano. So, purihin po ang Panginoon. So, purihin ang Diyos dahil nga pong umaga ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang buwan pong ito, ang buwan po ng July, ang ating pong pinakatima po nito ay a life favored by God through mission. Sabihin niyo nga, mission. Okay, mission. Okay, mari po ba tayo tumayo at sabay po nating basahin ang talatang nakasulat sa mga gawa, chapter 1, verse 8. Hallelujah. Mayroon ba kayong mga Biblia? Mga sundalo ng Diyos, laging handa, may dalang sandata. Mayroon ba mga sundalo na sabi nga, ang mga sundalo po kasi, ang kanilang baril ay yun na po ang kanilang asawa.
Dapat tayo ay yung ating sandata rin. Ano ba sandata ng mga Kristiyano, mga sundalo ng Diyos? Ang Biblia. Dapat tangan-tangan po natin yan. Ano po? Amen. So ngayon po ay babasahin po natin. May mga Biblia, yung mga wala ay makinig. Ayun naman po, ay nandiyan na po sa screen. Mari po basahin ng sabay-sabay. Ngayon na po. Subalit, at hanggang sa dulo ng daigdig. So purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Inanyahan po namin ang iyong presensya na pumagitna sa amin, na siyang magpapaunawa, magbibigay ng karunungan, ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw nga po ang aming dakilang guro na siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kaunawaan, O Diyos. Tuturo sa amin ngayon pong umaga. Gamit mo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod bilang alulod lamang, Panginoon, ng pagpapala. Hayaan mo sa bawat isa na nakikinig at nandoon, Panginoon, para kasamang magbulay-bulay na iyong mga salita. Laging magpalain ng kanilang mga buhay, O Diyos. Na hindi lamang ito, Panginoon, mapagkinggan, kung hindi, Panginoon, ay aming, Panginoon, maipamuhay, maihakbang, Panginoon, Lord God, ang aming mga panyapak upang gawin, tupdin ang iyong inaatas sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita ay aming maunawaan ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, yung palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise God. So purihin po ang Panginoon at ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin, ito po yung binigyan ko ng titulo, Being a Witness for Christ. Bilang saksi ni Kristo. So, alam po natin, tingnan po muna natin ang background po nito. Okay, so ang author po nito, ang sumulat ng aklat po ng mga gawa ay si Lucas, si Dr. Lucas. Okay. Nasiya rin po ang mga yakda ng Gospel of Luke o yung aklat po ni Lucas. Okay, so isa po siyang doktor, physician, ibig po sabihin. Marami kasi kayong iba-ibang klaseng doktor. Amen. Okay, so, matapos po ang pagkabuhay na muli ni Kristo, siya po ay nanatili po ng 40 days kasama ang kanyang mga lagad. Alam niyo po ba na minsan yung tradisyon po natin, dito po kinukuha nila yon na inuugnay ang tradisyon ng ang kaluluwa ng patay ay 40 days daw na paggala-gala. Na wala namang pong katotohanan. Dahil si Jesus ay namatay, ngunit, di ba, nilibing, sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. So yung nananatili po doon, hindi patay. Buhay. Amen po ba? Huwag kayong maniwala doon. Napagalagala pa yung mga ano na yan. Kasi sabi ng Biblia, sa Hebrew, na minsan lang, di ba, mamatay ang isang tao, pagkatapos ay paghukom. Sunod doon. Sabihin po lamang ay mga tradisyon yun, yung mga paniniwala. So alam po natin na noong hinuli po si Jesus, ang kanyang mga alagad po ay kanya-kanya pong takas. Nag-alisan. Maliban na lamang po kay Apostol Pedro na sumusunod. Saan man dinadala si Jesus, ay nandun po siya. Kaya nga lamang, nung nagtanong na sa kanya, ay kanya pong ipinagkaila. No?
Maliban din kay, kasunod po doon si Juan. Di ba? Siya na nung crucify na si Jesus, and doon po si Juan, kasama ng ina, ni Maria. Okay. So, sa pagkakataong ito po ay tinipon sila ni Jesus upang turuan at nagbigay po ng habilin bago siya umakyat sa langit. Kaya nga po doon sa talatang 6, habang sila ay nagkakatipon, ang mga lagad ay nagtanong kay Jesus. Ay sabi niya, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Yun po ang tanong ng mga lagad. Dahil nga po ay sa hirap na kanilang dinanas, sa nasakop po kasi sila ng Roman Empire nung panahong iyon. Hirap na hirap po sila, kaya gayon na lamang yung mga mga Jew ay nais na mag-aklas. Diba? Nakitaan na nakala nila na talagang yung physical na bansa ang i-restore na kaharian ng Diyos. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon kasi talaga is spiritual kingdom. Okay. Although nung 1965, di ba, yun naman po ay nagiging bansa ang Israel. Okay, so po hanggang ngayon nga po ay ang gulo ngayon ng bansang ito. Okay. So, subalit po ay doon po sa talatang 7, ang sabi ng Panginoon, Jesus, sumagot si Jesus, ang pangapanahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Kaya alam po natin na babalik ang Panginoong Hesus. The second coming, yun po ang ating pong inaabangan. Subalit nga po, ang mga Jew, hanggang ngayon, hindi naman lahat ng Jew, ay naghihintay pa rin yung unang pagdating ng Misaya. Pero sa atin, ay second coming na. Praise God. Okay. So, sabi niya doon, hindi niya sinabi kung kailan, but ang sinabi ng Panginoon, ang Ama ang siyang nagtakda ng lahat. So, nagpatuloy si Jesus at sinabi sa verse 8, subalit tatanggap kayo, yun po ang sinunod niya, nakatugunan doon, ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, ang banal na Espiritu, ang source po ng kapangyarihan at yung kakayanan ng bawat mananampalataya, bawat isa na mga mananampalataya upang maganap ang tungkuling inatang sa atin. So, ang binigyan po, inatang po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Agree ba kayo doon? Yun po kasi ang kaniyang atas sa bawat isang mga mananampalataya. At isa rin po yan sa Great Commission. Nang sabi po doon sa Matthew 28 verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anong sabi niya sa verse 19? Kaya't humayo kayo. No? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Kasunod doon ay bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At hindi nang tapos doon, nasabi niya, turuan ninyo silang sumunod. Basahin nga po natin. Sumunod
turuan kayong sumunod. Hindi lang po nagtapos yung buhay natin sa pagiging Kristiyano. Sabi doon, turuan at gawing disipulo ng Panginoon ang bawat isa. Ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na kasama doon sa pagdidisipulo. Amen po ba? Kasi ito po yung atas sa atin ng Panginoon. Paano ka makapagdisipulo? Ikaw mismo ay hindi na-disciple. Amen. Amen po ba? Malinaw po ba yan? Dapat ang bawat isa ay dadaan doon sa pagiging disipulo. Dahil dito natin malaman talaga ano ba yung tunay na Kristiyano, dadaan ka doon sa pagdidisipulo. Malaman po natin ay hindi lamang po ang pagiging Kristiyano, ay praise the Lord. Hoy, pinagpala ako. Di ba? Lahat. Kaya mga karamihan, ang gusto naman mapakinggan ng mensahe ay puro blessing. Paano na pag dating na doon sa talagang buhay Kristiyano natin, yung journey natin patungo sa Diyos. Amen? Sabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko. Tandaan ninyo, yun namang sabi doon, laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ito po yung layunin kung bakit tayo ay tinawag. Tinawag ka ba? Sabihin mo siya katabi minsan pa. Tinawag ka. Tinawag at upang tupdin ang atas ng Diyos para po sa atin. Yun po ang purpose, no? Ng Panginoon kung bakit tayo tinawag. Para ganapin, gawin yung lahat ng kanyang mga inutos. Kaya sabi na, turuan niyo silang sumunod. Amen. Being a witness for Christ. Ang salita pong witness o saksi ay ang sino man, maaari po yung kusang loob, pag sinasabing under compulsion, maaaring pinilit, na magbigay testimonya ng ebidensya. Maaaring sa pamagitan ng sulat o sinumpang salaysay, o ito po ay personal na salaysay kung ano ang kanilang nalalaman sa isang partikular na pangyayari. Kaya minsan, mahirap yung mamarites, minsan napadamay. Alam niyo po, pag may mga ganung mga pangyayari, may krimen, may nakawan. Alam niyo po ba na yung mga nandoon sa paligid na yun ay kasama yun sa investigasyon? Halimbawa, kahit nandoon ka lang, nakaupo ka lang doon sa harapan ng isang supermarket na inold up, na ba yan? Kasama ka doon sa investigasyon. Sabihin pa, susukatin pa yan, ilang metro ang layo mo doon. Kasi, ang doon, halimbawa, nakita ka sa CCTV, nandun ka sa lugar na yun. Baka ikaw kasi yung, lookout. Di ba? Yung kasi yun, posible yun, na ikaw nandun, kaya mahirap dito. Maring mga marites kasi na nadamay, natamaan ng ligaw na bala dahil sa pakiusyuso. Kaya ang hirap din. Kaya yung iba naman na alam nila nandun sila, nagtatago na. Ayaw nung humarap. May mga ganon. Okay? So, mahirap po yan. Kaya dito ay, sa pagdating po sa paglilitis, sa hukuman, ay mahalaga po ang bahagi ng isang witness. Ito po ay nanumpa sa harapan ng hukuman na nagsasabi, siya ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang na nakataas ang kamay, di ba? Taas na kamay, at ang liwang kamay ay nakapatong sa Biblia. Yun po ang paraan dito sa Pilipinas. Ewan ko lang sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, ganun po yun. Then, anong sasabihin doon? Ibig po sabihin, ikaw ay nanumpa, di lamang sa hukuman o sa tao, kundi sa Diyos. Na magsasabi ka ng katotohanan, hindi ka sinungalingan. Okay. So, yun po ang paraan ng pag-witness sa hukuman ng tao. Okay. So, tayong lahat
ay tinawag upang maging patutuo o saksi. Hindi po saksi ni, para kay Kristo. So ang Gawa 1:8, yung ating binasa kanina, ay tumutukoy po ito, unang-una ay the empowerment ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagkasi yung mga kapangyarihan. So, we need empowerment of the Holy Spirit. Kaya sabi doon sa talatang 4, samantalang sila'y kasama nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Yun po ang habili ni Jesus bago siya umakyat. Okay. Sa halip, hintayin ninyo doon ang ipinapangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Pinapangako niya na sinasabi niya, sabi niyon. So ang talatang ito po ay isang pundasyong talata para sa mga mananampalataya. Nang tinutukoy po ay patungkol sa kapangyarihan, pagbibigay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa para sa malawakang pagpapatutuo. So ang talatang ito po ay nag-highlights po dito na ang mga mananampalataya ay tinawag para magpatutuo para kay Kristo. So binigyan ng kapangyarihan. Binigyan po tayo. Kaya nga may tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Infilling po yon. Nasaan natin niya sa lahat ng tumanggap kay Kristo, ng buong puso, ng palataya kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos sa atin. Binuhay. Ano po ba yon? This is the infilling. Para ikaw ay bigyan ng kalakasan. No? Na hindi ka nahihiya. Hindi naman yung walang hiya, ha? Hindi ka nahiyang mag-share, magbahagi, o magpatutuo sa mga taong nakakasalamuha po natin. Okay. So, ito po ay nangyari. Kailan nangyari ito? Noong panahon po ng Pentecostes. Chapter 2 po ng Gawa, from verse 1 to 4. Nang sabi doon, sila po ay nakatipon. Habang sila nakatipon, silang lahat ay sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y maiingay na nagmula sa langit. Na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa atin. So, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay. Kapag ikaw ba ay hindi nag-speaking in tongues, ay wala yung kapangyarihan ng Diyos. Although ito po yung manifestation. Manifestation po ito ng Banal na Espiritu Santo, the empowering po ng Banal na Espiritu Santo sa atin, na it is a gift po kasi yan. Gift po yan. No? Na binigay ng Panginoon. Hindi naman lahat ng nag-utter ka ng mga ganon, hindi binigay ng Panginoon yan. A certain time na mayroon siyang ipaparating. Amen? Na mensahe ay ang kadalasan ay nagagamit ng speaking tongues, then mayroon po mag-interpret. Diba? Ng mga bagay na ito. So ito po nangyari. Nangyari po ng panahon niyon. So sa sunod na natin mga pag-aaral po para palawakin yung mga bagay na iyon, kasi po ay isang ano po yun, subject po yan sa Bible School. Okay. So ibig po sabihin ay nandoon nangyari mga bagay na ito. Napuspos po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Ng Banal na Espiritu Santo. Okay. So, ano ba yung katangian ng isang pagiging witness? Ano ba yung katangian? So, witnessing is not just about speaking, pagsasalita, but about demonstrating the truth about Jesus sa pamagitan po ng salita at action. Kaya anong gagawin ng isang witness po? Kailangan ang pananalangin. Napakahalaga sa bawat isa sa atin. Lahat ba'y nananalangin?
Praise God. Amen. Habang sila po ay naghihintay ng pagbaba ng Espiritu Santo, sila po ay sama-samang nananalangin. Kaya nga po napakahalaga ng panalangin para po maging epektibo bilang tagapagpatotoo, witness ng ating Panginoon. Ano ang dapat ipanalangin? Okay. Ipanalangin ang mga oportunidad, nabigyan ng oportunidad ng Panginoon. No? Ang bawat isa sa atin, para maibahagi, maisishare po ang unang-una, ang magandang balita ng Panginoon, pag-ibig, ang kaligtasan na meron tayo. Kung paano kasi tayo naligtas, lahat na ba dito ay ligtas? Ay ganun din po ang ibabahagi natin sa kanila. Kung ano yung tinanggap natin, yun naman din ang ibabahagi natin. Okay. So ipanalangin natin, hilingin na magkaroon ng bukas na pinto para maibahagi ang ating pananampalataya. Okay. Praise God. So, sa Madabanan, hindi ko naman pinagmamalaki. Mayroon na po silang prayer evangelism. Kanya-kanya sila, mayroon silang ibinigay sa kanila ng Panginoon na ito ipapanalangin ng ilang panahon, then pupuntahan doon. No? At magpapatotoo, mag-share ng ano natin. Ayun po ang hangarin ko rin para sa lahat ng mga area na gawin po natin ito. Napakahalaga. Alam mo po yung pupuntahan mo doon, na may panalangin mo lang mo yun. Talaga naman ay maganda po talaga kasi ang mga nangyayari. Nakapagbukas sila kung anong mga ano, at naipag-pray sila. No? Kaya napakahalaga yan sa bawat, yan sa ano lang, kasi wala naman talagang tatanggi ng prayer. Kung yun po ang ialok po natin sa kanila. Okay, so yun yung way. Kaya dapat ipanalangin muna. Hindi naman basta-basta putuhan mo yun. Gugulan mo muna ng ilang panahon, talagang ano, then ang Banal na Espiritu Santo magsasabi sa'yo, go, punta ka na doon. No? Kaya lang, wag mo namang, pag sinabing go, ay wag sabihin mong mamaya. Bukas na lang. Kasi baka bukas ay huli na. May nanon na ba kayo? Oh, sayang, sana. No? Inudyukan ako pupuntahan mo, kausapin lang. Ipatay na pala. Di ba? Yun po ang ano. Dalangin natin na magkaroon ng bukas na pinto para maibahagi ang ating pananampalataya. Ipanalangin ang mga taong nais mong bahaginan ng magandang balita at hilingin ang patnubay at karunungan upang maging mahusay at malinaw na maipaunawa ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Sino pa ba ang nakakaalala ng John 3:16? Amen. Bagong mga Kristiyano, matagal na si Kristiyano, hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin memorize ang John 3:16. Hello? Amen po ba? Then, ang pagiging handa. Ito po yung katangian ng isang witness o saksi. Dapat handa ka. Amen? So bilang paghanda, ay kailangan mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kabisaduhin ang banal na salita at unawain upang maibahagi ito ng mahusay at ng walang pag-alinlangan. Hello? Ganun ba tayo? Hindi po maging epektibo po ating pagbabahagi kung wala din tayo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Yeah. Ano ginagawa? Bit-bit mo lang Biblia, pero ang katunayan, hindi mo naman pala binabasa. May mga iba, may mga humahayo, dala-dala yung Biblia, no? Pero hindi naman binabasa, binubuklat lang yung kung ano yung kanilang ano. Amen. Kasi bakit bibit-bit Biblia? Kasi patunayan mo sa kanya, ito kasi sinabi ng Diyos. Hindi ako nagsabi. Di ba? Kaya pabasa mo sa kanya, ito ang sinabi ng Diyos sa kanyang banal na salita. Amen. Kaya, napaka-importante. Kaya yun po ang
Kaya tayo ngayon ay talagang yun ang pinagdidiinan natin na magbabasa, hindi lamang pagbabasa. Kaya sabi kahapon ng aking may nagdisipulo na sa akin ngayon, 3 na sila. Amen. Praise God. At purihin ang Panginoon, kaya sabi sa kanila, basahin yung isang chapter na ganyan. Babasahin lang. So, alam niyo na, pag sinabing basahin, anong ibig sabihin doon? Hindi lang, madali kasi magbasa. Yung katotohanan, ang dali, marunong naman tayo magbasa eh. Mali ba na lamang pag hindi ka marunong bumasa? Basa. Madali pong basahin yan. Pero dapat pagbulay-bulayan, unawain, anong sinabi? Anong sinabi ng Diyos sa iyo? Mayroon bang dapat tanggalin sa mga bagay-bagay sa iyong buhay? May tinuturo mo ang Diyos sa iyo? Na wag lagi, ang ganda ng aking binasa. Pabasa ko ito doon. Instead na ikaw yung natututo ka, iniisip mo yung iba. Dapat nabasa ito ni ganito. Tamang-tama ito sa kanya. Meron ba tayong attitude na ganon? Lahat na ating binasa ay para sa atin yan. At wag naman, yung mga nagbabasa kasi, mayroon akong nagba-Bible study. Bubuklat sila kung ano yung nabuklat nila nga doon. Ayun, dito tayo mag-aral. Ano yun? Isinabi doon na pag kasala yung mata, dukitin mo ang mata. Dudukitin ng mata. Praise God. So hindi po ganoon ang pagbabasa. No? Hindi yung palakdaw-lakdaw. Although mayroon namang guide, di ba? May mga Bible guide tayo po. Sa huli ng Biblia, kung may mga Biblia kayo mayroon po diyang guide na yan na araw-araw, kung yun ang inyong ano. Pero maganda naman, sabi ko nga sa iba, na pag-umpisa ka sa Old Testament, din mag-umpisa ka rin sa New Testament. Para tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po ang ating magbasa. Hindi yung palagdaw-lagdaw. Amen po ba? Yun ang ano. At kung maiari, pag kayo nagbasa, malakas. Yung marinig yung kapitbahay. Ibig sabihin po lamang. Hindi naman ibig sabihin. Kung may maisturbo naman, huwag naman ganun kalakas. Pero kung ikaw lang naman sa kwarto, amen, lakasan mo na. Bakit? Maririnig mo talaga ang tinig ng Diyos. No? Kasi po ay, po kasi, habang binabasa mo yan na may word, naririnig mo pa rin. Amen? Naririnig mo yan. Yung mga kabataan, pag yan po ay magre-review, di ba yan ang ginawa? Ako ganun dati, nung mag-aaral ako, talagang malakas ako mag-review. No? Kasi gusto kong narinig ko rin. Yung ano. Pero ngayon, memory verse namin, okay, praise God, no? Ang mga senior kasi, aming pambata si nanay. Nanay, pilit yan sa sulis ng linggo, no? Memorize niya from Genesis to Revelation. Mga books yun. Praise the Lord. Amen? Sabi ko, hamon sa inyo yan. No? Maited na yan. Praise God. Mga senior ngayon ay, nakangiti na ba mga senior ngayon? Kasi mayroon ng mga hinihintay-hintay nilang payout nila ay darating na sa Martes at Miyerkules. Yung mga nasa nasyonal, ayaw ko sa lokal. Amen. Praise God. Ano po kami ngayon? Hallelujah. Amen. Sana naman. Okay. So praise God. Purihin po ang Panginoon. Nanawa po. Wala po kasi sa edad yan. Okay. Although ako kasi pag ako kasi pag minimemorize ko yan ng matagal-tagal na, nakakalimutan ko yan. Pero pag once na mibalik ko yan, kaya nga pag titingnan ko na muna yan. Di ba? Kasi kasama ko sa pag-memory namin ng book ay hindi pwedeng ladag daw. Ikaw yung nagtuturo, tapos hindi mo alam. Ikaw rin yung kaya sa mga leader, pag hindi niyo alam yan, mahihiya naman kayo. Yung mga nasasakupan. Ano po? Praise God. Kasi ako po naman, pag ako nakita ko yan ngayon,
Kaya kailangan, pag nag-exam, kailangan, binasa ko muna ngayon yan, kasi pag hindi, nakakalimutan ko na yan. Amen. Praise God. Okay, so, pagiging handa. So, bilang paghahanda, kaya nga may mga pag-aaral dito, may discipleship po na inalok ang Sister Alma, no? Dapat ay dumalo kayo doon sa discipleship na yon. Amen. Kung sino man yung gusto magpa-disciple, ay nandito po yung mga leader ninyo para tulungan po ang bawat isa. Amen po ba? So, isa po kasi yun sa paghahanda. Nakakala po natin, ay, alam po ng Biblia. Alam mo nga ang Biblia, paano ba? Ipamuhay iyan. Okay. So, kalawa, pag-aralan ang ano ba yung mabuting approach. No? Kung paano tayo lumapit doon sa tao. Baka pagdating mo doon ay, ano sabi, tularan natin kaagad si John the Baptist. Mga, ano ba tayo? Mga anak ng kulupong. Baka ganun kagad yung sasabihin. Ang approach natin ay nandun yung pagpakumbaba and then with love. Amen po ba? Talagang isasarahan kayo ng pintuan. Diba? So dapat pag-aralan kung ano yung tamang approach. Baka mamaya naman nag-awa yung mag-asawa doon sa bahay, saka ka ngayon pumasok. Di ba? Baka ikaw yung mabalibag. Di ba? Sabihin, wag na, dapat may tamang pag-approach doon. Kaya nga sabi, pinapanalangin, kasi hindi ka naman isusunod ng Lord ng hindi maganda yung lugar. So, maging handa sa mga katanungan upang tugunan ang kanilang mga agam-agam. Eh kung ikaw ay pumunta doon, ay dumaing na nga itong binuntahan mo, ikaw rin, oo nga eh. Ako nga. Ang bigat din aking dinadaanan. Hindi, pare-pareho na kayo. Di ba? Dapat ikaw yung magpapalakas. Although, lahat naman tayo dumadaan doon sa mga ganun-ganun. Pero pagdating doon, ay, huwag naman tayo, dumaing na nga sa'yo, nagdaingan na lang kayo, dalawa. Di mo na siya napalakas kasi ikaw rin pala punong-puno ng kailangan mo puno magpa-counsel bago ka pumunta ron. Amen po ba? Okay. Pangatlo po ay ang panawagan na sa pagiging witness. So witnessing ay ang pagpatotoo kung ano ang kanyang nakikita, narinig at karanasan. So personal po na patotoo patungkol sa ating personal na karanasan kay Kristo. Kaya nga po, doon sa mga bago pa kasi, lagi namin sinasabi, hindi naman kailangan pang mag-ano kagad mga verses yan. Diba? Unang-una ay, ikaw ay magpatotoo lang kung ano yung binago sa'yo ng Panginoon. Kapitbahay mo, alam naman kung sino ka eh. Amen po ba? Pagpunta mo doon sa mga kapitbahay ka, instead na chismis kung sino yung mga tao-taong buhay ng may tao, buhay ng may buhay, ay ang iyo pong dala ay ang patotoo na hindi na ikaw katulad, hindi na ako. Nako, baka naman sasabihin mo, aba, chismosa ka ba? Ganyan din ako. Dati. Ayan lang, baka naman pambihira ito, kapapasok lang, ganun kagani. Sinasabi. Okay, so ibahagi natin kung ano ang patungkol sa ating personal na karanasan kay Kristo. Mayroon ba tayong karanasan kay Kristo? Kasi po ako naniniwala na hindi po ako naniniwala na walang naranasan tayo pag ikaw po ay nasa kay Kristo. Na mga buhay po natin, wala bang nagbago? Okay. So ang ating pananampalataya at buhay ay patunay na tayo po ay naging patotoo na may pagbabago. Daalala ko po, ayun ko lang po yung aking binan. Kasi wala naman, kaya kaibigan ni Tita Yan. Noon po yun ay una, ganito po yun. Hindi dumapaw ko doon sa kanila. Dapo eh. Ganon. Okay, so, noon po kami Bible study na doon. Bible study kami doon sa kasi mayroon kami isang doon. So siya po ay
ano yon tawag doon? Tagaluto namin. Kasi gusto niya na, yung nagba-Bible study ay pakakainin niya. Siya si Martha. Okay. Ay sabi ko, Nay, bakit ka pa nandiyan? Makikinig ka din eh. Bible study. Yung po una yun kasi. Sabi niya, Inay, para may mamirienta yung mga, nako, hindi yan kailangan din eh. Yan, ikaw ang kailangan. So, yun ang ano niya. Napakinggan ko naman kung ano yung pinag-aralan. Diba? Napakinggan niya habang siya nagluluto. Ano ganon. So, at madaling salita ay, siya po ay na-stroke. No, na-stroke po siya. So, ngayon, lahat na kanyang nasambit ng mga ano, yung sinabi niya, si Jesus ang aking manggagamot. Hanggang na dinala siya doon. Ayaw niyang pagpadala sa ospital. Kaya naman daw niya. Nung dumating siya doon sa ospital, ay, yung kinuwento na sa akin, kasi nasa Saudi ako doon. So sabi doon, aba, nagtataka yung mga doktor. Sabi niya, hindi, pinagaling na ako ni Jesus. Pinagaling na ako ni Jesus. Yun ang ano niya eh. Ang tanong sa kanya daw, kasi nagkwento sa akin yung ano, sabi niya, ang tanong sa kanya, bakit born again ka ba? Doon daw siya nabuhusan ng malamig na tubig. No, doon siya nabuhusan. Sabi niya, born again ako. Doon niya daw nasabi gano'n. At praise God, na habang siya ay tuloy na siya, nandun siya sa bahay daw, sabi niya ay, may audio sa kanya, kinakausap siya. At siya po kumakausap sa akin. Napuntahan mo nandun yung kamag-anakan mo doon sa kabila. Doon sa release, kasi yung malapit kami sa release eh. Doon sa may release, mayroon siyang kamag-anakan doon. Na puntahan. Sabi niya, kagaling na sa hospital. Ito yung ano niya. Sabi, hindi naman niya matanggihan. Pumunta siya, anong gagawin ko doon? Sabi, patutuo ka lang. So pagpunta na doon, ay yun pala ay talagang problemado yung pamilya na napuntahan niya doon. So, sabi, kasi wala pa naman sa mga salitang Biblia, di niya alam pa ang Biblia eh. Hindi pa niya. Yun, basta narinig na niya patungkol kay Jesus, yun lang ang ano niya. So, naikwento niya ngayon, patungkol siya nangyari sa kanya. So, naging patutuo sa kanya doon na paano kumilos ang Panginoon sa mga bagay-bagay na yun. So, umiyak daw yung kanyang pinuntahan. Sabi niya, alam mo, itong panahon ito ay talagang problemado kami, ganito. At nandun siya. Di ba? Nakiano doon. So, naibsan yung pasanin ng mga nandun sa bahay. Sabi niya, ako nga, tingnan mo, galing ako sa ospital, kagagaling ko lang. Na-stroke. Nagkaroon ng mild stroke kasi yun. So, praise God. Na mula noon, no? Ayun, nakilala, dumalo na siya doon sa, unang-una kasi sa Manuela eh. Di ba, layo noon, talagang nandun na siya, di siya pwede mawala, kasama na sa mga women's, kasama na yan. No? Na dati kasi, siya kasi yung mass collector doon sa simbahan, doon sa Muntinlupa na yun, sa Buli. No? Sa Kupang. So, dati siya, mass collector sila yung mga CWL. Yung mga ganon. Diba? So, praise God, na naging patutuo. Na, ibig sabihin po lamang, simple lang naman magpatutuo doon. Ano bang binago sa'yo ng Panginoon? Pero kung wala tayong binago sa'yo, ay wala ka talaga may patutuo. Amen? Na hindi pa talaga tunay na nanampalataya ka sa Panginoon. Kasi wala eh. Kasi araw-araw ay tayo po'y binabago ng Panginoon. Di ba? Laging nagsabi ng nakaraan nga, yung mensahe ng nakaraan, na dapat araw-araw may pagbabago, may magtanong sa'yo. Hindi yung, ang sagot mo, heto, ganun pa rin, mahirap pa rin, walang-wala. Di ba yung, may Kristiyano bang ganun? Amen. Kahit walang pera ang Kristiyano, nako, wala akong pera. Di ba? Wag ganun. May darating. Diba? May darating si Lord. Padalhan ako. Pero ngayon, wala akong may bigay sa'yo. Kasi lalapitan ka. Alam mo mga Kristiyano, ang akalan mga nasa labas, ang yayaman yan. Hello. Amen. Pero totoo naman, mayaman tayo sa Lord. Amen. Kaya maraming lalapit dyan ng mga utang. Wala kang may bigay. Sabi mo, hayaan mo, malapit nang darating
ang ayuda ng Diyos. Hindi ayuda ng gobyerno, ha? Baka doon kayo nakatingin sa ayuda diyan, ha? So, ayuda ng Diyos. Hindi kung kaninong politiko. Amen po ba? So, yun po ang ipatutuo natin. Kaya napaka-inam na talagang excited ka kasi ay may ginawa sa iyo ang Diyos. Araw-araw may ginagawa ang Diyos sa iyo. Kaya mayroon kang may papatutuo. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin doon, witnessing. Okay. So, ibahagi ang mabuting balita patungkol sa buhay ni Kristo. Ang una, yung personal na patutuo, kung paano ka binago ni Kristo. Then, ang pangalawa, di ba, kung ano yung buhay ni Kristo na nakikita sa iyo. No? Ang dahilan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Diba? May bahagi natin. Yung sakripisyo niya, yung pag-ibig ng Diyos, kaya ngayon John 3:16, dapat yun po hawak-hawak lagi ng mga Kristiyano. Kasi pag alam mo yan, ay kahit wala kang, halimbawa, naman, tao na kayo po ay naglalakbay o ano man ay may sabi mo lamang isang verse. At doon sa verse na yon ay lalawak na po yun eh. May napag-uusapan ninyo. At makita mo na lamang na sabi, saan ka ba dumadalo? Kristiyano ka? Ano ka ba? Born again ka ba? Di ba? May mga ganon. Ay saan ka dumadalo? Ay doon. Di ba? Sama ka. Di ba? Mayroon ka ng pagkakataon, sama ka, subukan mo. No? Amen po ba? O kayo ba yung walang pakialam? Okay? Praise God. Now, ano ang lawak ng ating pag-witness? Okay? Ano ba ang sakop ng ating pag-witness? Di ba? Yung ating nabasa kanina, saan? Una, sa Jerusalem. No? Sino ba yung Jerusalem? Witnessing is one, ito po yung immediate surroundings natin. Pamilya mo. Kumusta ba yung pamilya mo? No? Kumusta ba ang iyong mga anak? Sila ba ay bahagi na niyan ang salita ng Diyos? Dahil yung pangako po sa gawa, na sinasabi doon na kung ikaw isa man sa sambayanan ay maligtas, kasama na ang buong sambayanan. Hindi po automatic yon. Amen po ba? Hindi yun, manampalatay naman, dala ko na itong aking pamilya. Ibig sabihin, pag rapture ay kasama na ako doon. Kasama ko na pamilya ko. Ano yun? Tandaan po natin na ang kaligtasan ay individual po yan. Amen. Kaya nga po ay dapat yung ating mga anak ay turuan. No? Kaya nga yung aking hamon sa mga tatay. Bakit? Di ba? Yung pinag-usapan namin, nagsimula kami ng mag-aaral, na tayo yung mga tatay, yun dapat yung magyaya. Oy, samba na tayo. Hindi yung ang ibang tatay kasi, sige na, samba na kayo doon. Ipanalangin niyo na lang ako. Dapat, yung nangunguna, yung mga tatay lagi. No? Ang nangunguna lagi sa pag-aaral ay yung mga tatay. Kasi saan po inatas ang pagtuturo ay sa mga tatay. Amen po ba? Sinong dapat ay nangunguna sa tahanan? Si tatay. Ang ama. Amen. Hindi yung, kaya nga ano namin, minsan kasi, sabi na, nasaan bang ano? Ay, nasa kay commander. Sino si commander? Amen. Yun kasi nasanayan. Ano? Na dapat ikaw yung commander. Ikaw yung tatay na ikaw dapat ang commander. So napakahalaga po nito. Kaya sabi nga, paano mo bahagi? Dapat nga, kaya sabi ko, magpakalalim tayo sa pag-aaral, magpadisipulo, para po tayo po ay maging epektibo sa ating Panginoon. So, Jerusalem, yung ating pamilya, mga kamag-anak, at malapit na mga kaibigan. Ano naman po yung Judea na po natin? Samaria. Hanggang doon sa kalapit na barangay.
kalapit na bayan. Yun po ang Judea at Samaria po natin. Mga syudad, mga tribo. Sino ba gusto magmimisyon? Wala naman doon. Baka takot kayo pupunta sa mga nangangain ng mga cannibals. Carnivore. Okay. Amen. Pero kung inatasan kayo, kaya lang sabi nga, hindi ako magamit-gamit ng Panginoon dahil nga, ganito, malayo, ganito. Hindi. Kapitbahay mo, ang lapit-lapit. Amen. Na hindi mo marating para lamang magpatotoo. Sino ba dito walang kapitbahay? Meron ba dito walang kapitbahay? Kaya nga sabi ko lagi, hindi na kailangan pa ilagay pa sa iyong noo na ikaw'y born again. Lakad-lakad ka ng born again ako. Hindi naman tayo ganoon. Ang ano po natin, makita yan sa buhay natin. Una, sa loob ng tahanan. Magtataka ngayon, nako, hindi na nagliliparan ng mga pinggan doon. Ano kayang nangyari? Makiusyuso na yun. Ano bang himala mayroon? Isang buwan na yata, hindi kayo nagbabangayan. Yeah. Praise God. Dahil inayos na ng Panginoon. Hallelujah. Hindi tuwing na lamang kayo, nako. No? Praise God. At may mga Kristiyano, sabi nila Kristiyano na sila. Okay, nandun na yung pagpipigil kayo. Umaano pa rin sa kanilang malabi, nako, kung hindi lang ako born again. Mayroon ba gano'n? Napatulan na kita. Mayroon mga Kristiyano pa gano'n na nanggalaiti pa rin sa galit. Praise God. Pero ang bukang bibig, born again daw siya. Amen. Kaya sabi lagi, out of the abundance ng puso mo, yun ang lalabas sa iyo. Okay. So, and sabi yun, hanggang sa dulo ng mundo. Amen. So, hindi po limitado. Hindi po tayo limitado. Alam niyo po ba yung babaeng Samaritana? No? Nung matagpuan niya si Jesus, anong ginawa ng babaeng ito? Although, kilala doon sa lugar na iyon kung anong buhay niya. Ano po? Pero siya po ay ginamit para po ay mag-imbita ng mga tao. Kaya nung matagpuan na si Jesus, anong ginawa niya doon? Takbo siya pabalik sa bayan. Sabi niya, tingnan niyo yung aking nakakausap. No? Siya na kaya yung Mesiyas na ating hinihintay. Di ba? Siyempre, yung tao, anong paniwalaan? Maniwala ba kami sa iyo? Ganun ang buhay. Pero sabi niya, puntahan niyo doon, kayo mismo, para mapatunayan ninyo. No? Yung aking sinabi. Di ba? So, nagpuntahan ng mga tao doon. So, sino ang ginamit siya? So, kung hindi man tayo, sabi natin na hindi ka mabuka. Sabihin mo sa iyong mga leader, sa mga kapatid na, basta ikaw yung gamitin, no? Kaya sabi nga, kahit na ikaw ay mag-create, nasabi mo, ay birthday ngayon ng aking aso. No? Para lang maimbitahan mo yung kaibigan mo. No? Mga estratehiya po yun. Para kung gusto mo sila mabahaginan at wala kang lakas, loob na magbahagi, ay magtawag ka sa mga leader, mga pwede mag-share doon sa kanila. Amen po ba? So nagamit ka. Katulad itong babaeng Samaritana na ito, ang kanyang ginawa is para dalhin yung mga tao doon. No? At nung makarinig sila, sabi niya, totoo nga. No? Hindi kami naniwala sa sinabi mo, kundi dahil na saksihan mismo namin at nakausap namin si Jesus. Kaya kami naniniwala. Amen? So gagamitin ka, gagamitin tayong lahat ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nung kanina, nung bago sinabi niyang tagapag-awit, anong sabi ni
Isaias, nung sabihin ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Walang nagtaas ng kamay. Diba? Anong sabi ni Isaiah? Here I am. Send them. Yun ba yun? Ano sinabi ni Isaiah? Ganun ba? Here I am. Send them. Personal. Sabi niya, ako yun. Hallelujah. Kaya nga po ay napakahalaga, saan man tayo naroroon, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Para magbahagi. No? Hindi lang, nako, tinatawag po yung mga leader natin. Ay, pastor, pumunta ka rin. Hindi. Although, pwede naman. Talaga. Kaya lang nandun ka na. Anong gagawin? Kaya nga lagi sabi, laging handa. In season of out of season. No? Hindi man panahon o hindi panahon, no? Ay kailangan mo may bahagi ang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaisa ba kayo sa panawagan? Kaisa ba natin ang bawat isa sa panawagan ng Panginoon bilang isang mga patotoo? Being a witness for Christ, para kay Kristo. Ang ipagpapatutuo natin si Kristo. Hindi yung ipagpatotoo kung ano, mayroon akong ganito. Diba? Baka puro naman malulula naman yung patutuhan. Nako. Dahil kay Lord, nagka-mansion ako. Dahil, wala naman doon. Pero wag mo naman kaganyan mayroon ka. No? Sabi naman, ang yabang naman ito. Amen. Praise God. Huwag naman ganon. Ma-open naman kagad yung mga mo. Although sabi nga natin, na talagang, although, alam naman natin, alam mo, kilala mo yung tao, huwag naman kagad-agad na sabihin mo kung ano yung niya. Share natin yung love ni Christ. Kasi kahit yan, makasalanan yan, katulad natin noon, ay minahal tayo ni Kristo. Amen? So, yun din ang isi-share natin sa kanila, yung pagmamahal ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo, para tayo tubusin. Kasi yun lang naman talaga ang ating may isi-share . Hindi na yung yung mga pagpapala sa ng Diyos ay wag mo nang banggitin doon. Although, kung paano na-solve yung problem mo, sabi, di ba? Pwede mo ipatutuo yun. Alam mo, sa tulong ng Panginoon, hindi dahil, matalino ako. Kung hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kaya ano mangyari sa buhay? Di ba? Parang gano'n. Parang doon ka na nakatipindi doon. Hindi ka na nakatipindi sa Diyos. Kaya napakahalaga sa atin. Kaya nga sabi, tinuturuan tayo, kaya maging disciple kasi, disciple po yung unang-una doon, yung humbleness. Hindi hambugnis. Humbleness po ang inano po sa atin ng Panginoon. So praise God, nanawa ay mga bagay nito. Bilang pagtatapos na, 9:30 na. Okay. Tayo ba ay nanangangan, dumidepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo? Kayo ba ay active po na sa pagiging tagapagpatutuo ni Kristo sa inyong Jerusalem, sa Judea pa, Samaria, at beyond? So bilang hamon po sa bawat isa sa atin, dapat bahagi ng bawat isa sa atin ang misyon ng pagiging witness ni Kristo. Sa araw-araw at sa bawat pagkakataon, ibinigay sa atin ng Diyos. Maaring ang ating pong pagsasabi na mamaya na, bukas na lang, sabi ko nga kanina, maaring huli na. Amen po ba? Sabi ni Ezekiel, tayo po ay, hindi po si Ezekiel yun, aklat po ni Ezekiel, tayo po ay mga bantay.
Kapag hindi natin ay pahayag, hindi natin sila nabigyan ng babala, ng mga taong ito, ang sabi doon, sisingilin ko sa iyo ang dugo na yan. Pero, kung naipahayag mo natin sa kanila ang mga babala ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at hindi siya tumanggap doon, siya ngayon ang sasagot. Amen. Pero pag may pinapaalala sa iyo ng Panginoon, kasi ito'y talagang compassion, dapat mayroon tayong passion sa puso po natin na ayaw natin na sila ay mapahamak. Kahit na yan ay kaaway mo, sabi ng Panginoon, mahalin mo pa rin yan, yung kaaway. Gusto niyo ba na tayo lang pumunta ng langit? Paano yung mga mahal sa buhay niyo? Amen po ba? Kaya pagtigaan niyo na yung mga anak ninyo na dadalhin dito. Amen. Para sila'y maturuan. Dahil yun po ay start po yan para sila sa paglaki nila ay mahubog sila sa salita ng Diyos. Huwag natin sabihin, istorbo yan. Wala. Sa atin naman ay, sige, dalhin yun ng lahat yan. Baby pa yan, dalhin mo yan. Kung pwede na mag-aral, doon sila sa taas. Kasi mayroon naman parte o bahagi para sa kanila. Amen po ba? Huwag tayong mahinawa. Huwag tayong mapagod. Amen. Yayain natin, yan. No? Gamitin ang authority ng mga tatay para maisama yung mga anak. Yan po ang authority ng bawat ama ng tahanan. Nadalhin sila sa pananambahan, dalhin sila, akayin sila doon sa daan ng katuwiran ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo.